Habang papunta ang mga bida sa Ecruteak City, nakatagpo sila ng isang Yanma. Nakita sila ng Yanma at kinuha ang sombrero ni Ash, kaya hinabol ito ng mga bida. Nakita ng isang bata ang kanyang Yanma at sinabihan itong huwag lumipad palayo. Sinubukan muli ng Yanma na lumipad, ngunit pinigilan ito ng bata. Ipinakilala ng bata ang sarili bilang si Zachary Evans at ibinalik ang sombrero kay Ash. Patuloy sa pagsuway ang Yanma at lumipad palayo, at tumanggi pa itong bumalik sa kanyang Pokeball. Sinundan nila ang Yanma hanggang sa bayan, kung saan ang mga mamamayan ay nagmamadaling pumasok sa mga gusali at nagbarikada ng kanilang mga pinto. Sinabihan ni Zachary ang Yanma na lumapit sa kanya, ngunit sumuway ito at ipinagaspas ang kanyang mga pakpak ng malakas, na naging sanhi ng pagkabasag ng bintana ng isang lalaki. Ibinalik ni Zachary ang Yanma sa Pokeball at nagtaka kung bakit ito nagbabasag ng salamin, habang kinaladkad naman ni Mr. Strassel si Zachary papunta sa kanyang ama. Sumunod ang mga bida para mag-imbestiga. Pumunta sila sa pabrika ng salamin, kung saan humingi ng paumanhin si Zachary at ang kanyang ama kay Mr. Strassel na galit, at nagbigay ng payo na itapon na ang Yanma. Inisip ni Mr. Evans na dapat ngang gawin yun ni Zachary, kahit na sinasabi ng bata na ginagawa niya ang lahat para disiplinahin ang Yanma. Nagprotesta si Zachary, ngunit iniutos ni Mr. Evans na palayain na ang Yanma ngayong araw dahil sa pinsalang idinudulot nito. Sa isang parke, naisip ng mga bida na baka iba ang sitwasyon ni Zachary kung hindi nagtatrabaho ang kanyang ama sa pabrika ng salamin. Tinanong ni Ash kung bakit pinili ni Zachary ang Yanma, at naalala ni Zachary na nakita niya itong nakahiga noong bumabiyahe sila ng kanyang ama para maghatid ng salamin. Inalagaan niya ito at naging magkaibigan sila, ngunit hindi nagtagal ay nagsimula na itong magbasag ng mga salamin. Sinubukan niya itong disiplinahin, ngunit hindi nakikinig ang Yanma. Naisip ni Zachary na pakawalan na lang ito dahil baka mas maging maayos ang lagay nito sa kagubatan. Pinakawalan ni Zachary ang Yanma at pinakain ito bago siya tumakbo palayo kasama ang mga bida. Nadapa si Zachary at alam niyang kailangan niyang iwan ang Yanma para hindi na ito makalikha ng gulo, kahit na ayaw ni Ash na gawin niya iyon. Naalala niya ang kanilang mga pinagsamahan at na-realize na hindi niya ito kayang iwanan. Bumalik siya, ngunit wala na ang Yanma doon. Umiyak si Zachary dahil huli na ang lahat pero nangako ang mga bida na tutulungan siyang mahanap ito. Habang lumilipad ang Yanma, nakita ito ng Team Rocket at naisip ni Jessie na pwede silang kumita ng pera gamit ito. Nahuli ni James ang Yanma at nang makita itong pumapagaspas ng pakpak at nakakabasag ng mga bintana, nakaisip sila ng masamang plano. Ginamit ni na Jessie at James ang Yanma para basagin ang mga bintana sa bayan at pagkatapos ay magpanggap na mga tindero ng salamin. Namangha si Mr. Strassel sa kanilang cold glass, ngunit hindi niya alam na ang mga bintanang ibinibenta nila ay gawa lang sa bloke ng yelo na hinubog na parang salamin. Kumita ng maraming pera ang Team Rocket at natuwa dahil ang mga mamamayan ay bumili ng yelo sa halip na tunay na salamin. Samantala, hinahanap ni na Ash at Zachary ang Yanma at nakarating sila sa isang Pokemon Center kung nasaan sina Nurse Joy at Mr. Evans. Sa bayan, natunaw ang mga peking salamin na binili ng mga mamamayan at nagalit sila kay Zachary nang makita siya dahil iniisip ng mga ito na kasabwat siya sa panloloko. Ipinakita ni Mr. Evans ang Steinglass sa Pokemon Center kung saan nag-aalala siya na masira din ito ng Yanma. Sinabi ni Nurse Joy na noong dinala ni Zachary ang Yanma sa center ay nakabasag din ito ng mga kagamitang medikal, kaya mahirap itong alagaan para sa mga bagong trainer. Dumating si Mr. Strassel kasama ang galit na mga tao, ngunit nakita ni na Ash ang Team Rocket na gamit ang Yanma para muling magbasag ng salamin. Inalis ng Team Rocket ang kanilang disguise at binigkas ang kanilang moto. Hiniling ni Zachary na ibalik ang kanyang Yanma, pero tumanggi ang Team Rocket. Inilabas ni Ash ang kanyang Chikorita at si Misty naman ang kanyang Poliwhirl para labanan ng Team Rocket. Nakiusap si Mr. Evans na huwag silang lumaban doon dahil baka mabasag ang stained glass na ginamit naman ng Team Rocket bilang pananakot. Nakita ni Zachary na malungkot ang Yanma, kaya itinapon niya ang kanyang Pokeball at muling nahuli ang kanyang Pokemon. Sinunggaban ni Zachary ang bola at nangakong hindi na muling iiwan ang Yanma. Nagpatuloy ang labanan at tinanong ni Zachary ang kanyang ama kung pwede siyang lumaban. Pumayag si Mr. Evans dahil gusto niyang makita kung kaya bang maging isang team ni na Zachary at Yanma, kahit pa mabasag ang ginawa niyang salamin. Gumamit ang Yanma ng Sonic Boom sa Arbok at nagawa nitong kontrolin ng shockwaves para hindi mabasag ang mga bintana sa paligid. Gamit ang tackle, tinalo ni na Yanma, Poliwhirl, at Chikorita ang Team Rocket at pinatalsik sila palayo. Nakita ng mga bida na magaling nang mag-teamwork ang dalawa. Humingi ng paumanhin si Mr. Strassel kay Zachary at nangakong bibigyan siya ng espesyal na trato sa kanyang tindahan. Natapos din ni Mr. Evans ang stained glass sa Pokemon Center at lahat sila ay humanga sa ganda nito. Binasa ni Brock ang kanyang guidebook at nalaman na ang Ecruteak City ay nasa kabilang bundok pa.
Nakatagpo ang mga bida ng ilang grass Pokemon at isa sa mga ito ay isang Skiplum. Nakita ng mga bida na pag-aari ito ng isang trainer na si Ephraim na nasasabik dahil malapit na silang lumaban sa gym. Tinanong nila kung sa kanya ba ito at sinabing ito ang kanyang unang Pokemon. Alam ni Ephraim na papunta sila sa Ecruteak City para lumaban sa gym. Ipinakita ni Ash ang kanyang 3 badges, kaya humanga si Ephraim sa kanya bilang isang magaling na trainer, bagaman naging mapagkumbaba si Ash tungkol doon. Tinanong ni Ephraim kung mayroon siyang grass Pokemon at naalala ni Ash na mayroon siyang Chikorita at Bulbasaur, kaya hinamon siya ni Ephraim sa isang laban. Inilabas ni Ash si Chikorita para labanan ng Skiplum. Susubukan sanang mag-tackle ni Skippy, ang Skiplum ni Ephraim, pero tumalbog lang ito dahil masyado itong maliit. Binalaan ni Ash si Ephraim, bagaman binalaan din ni Brock si Ash na huwag masyadong maging kampante. Gumamit si Skippy ng double team. Gumamit si Chikorita ng Razor Leaf para alisin ang mga ilusyon, at tinamaan ang totoong Skiplum. Gumamit ang Skiplum ng Leech Seed, pero hinampas ito ni Chikorita gamit ang Vine Whip at tinalo ang Skiplum sa pamamagitan ng tackle. Nanalo si Ash, pero humingi siya ng paumanhin kay Skippy nang makitang bahagya itong nasugatan. Alam ni Ephraim na magiging maayos din ito, pero dinala muna niya ito sa bahay para makapagpahinga. Inisip ng mga magulang ni Ephraim na marami nang natutunan ng kanilang anak mula sa laban sa isang elite na trainer, dahil pagod na si Skippy. Inanyayahan silang doon na magpalipas ng gabi, at pumayag naman ang mga bida. Nakakita sina Ash, Brock, at Misty ng mga napakagandang bulaklak at na lamang ang mga grass Pokemon ang tumutulong sa pag-aalaga ng mga ito. Ipinaliwanag ni Ephraim na sa kabila ng kanilang mabait na katangian, ang mga grass Pokemon ay pwede ring maging fighter. Sinabi ng kanyang ama na sasali siya sa grass tournament para makipagkumpetensya, kaya naman hinamon ni Ephraim si Ash sa isang laban. Dahil naalala ni Ash na nanalo siya sa Orange League, nagpa siya siyang sumali rin sa tournament na ito. Nag-lunch ng mga hamburger ang Team Rocket. Gayunpaman, ang mga hamburger ni James ay kinain ni na Jessie, Meowth, at maging ni Wobbuffet. Isang papel ang tumama sa kanyang muka at nakasulat doon na magkakaroon ng grass tournament kinabukasan. Ang mananalo ay makakakuha ng tropeo at isang leaf stone na nagpapahintulot sa isang grass Pokemon na mag-evolve, kaya binalak nilang sumali rito. Inilabas ni James si Victreebel para mag-ensayo, pero kinagat lang siya nito sa ulo. Dahil dito ay nasabi niyang sana ay mayroon silang isa pang grass Pokemon, pero tumawa si Jessie at sinabing sasali rin siya habang nakatingin ng masama kay Meowth, na nagparamdam kay Meowth na nasa panganib siya. Gumamit si Skippy ng double team at hinimok ito ni Ephraim na gawin iyon ng mas mabilis. Nang masatisfy, sinabihan ni Ephraim ang Pokemon na magpahinga muna. Iniisip niya na para silang mga bulaklak na nagsisimula bilang mga buto at kalaunan ay namumukadkad. Namangha ang mga bida sa kanyang pagsasanay dahil gusto ni Ephraim na labanan ni Skippy ang mas malalaking kalaban. Tinanong ni Misty si Ash kung kailan niya i-training ang kanyang Bulbasaur, pero inisip ni Ash na magiging madali lang ang tournament na ito at naglakad na lang palayo, kaya napansin ni na Misty at Brock na masyado siyang puno ng kumpiyansa. Nagsimula na ang tournament kung saan kasali sina Ash, Ephraim, at ang Team Rocket na may kasamang Meowth na nakasuot ng costume na Sunflora. Sa stadium, hinarap ni Ash ang isang kalaban na may gloom. Nagsimula ang gloom sa petal dance pero nagapos ito ng Vine Whip at itinapon, dahilan para matalo ito. Hinarap ni Ephraim si James na nagpakilala bilang Mr. Semage. Nagsimula ang Victreebel sa Razor Leaf pero iniwasan ito ni Skippy. Ginapos ng Victreebel si Skippy gamit ang Vine Whip at inihagis ito sa ere. Susubukan sanang mag-tackle ng Victreebel pero nagapos ito ng Leech Seed ni Skippy. Napalibutan ito ng mga ilusyon ni Skippy gamit ang double team at nawala ng malay, kaya si Ephraim ang nanalo sa laban. Nagmayabang ang mga magulang ni Ephraim na proud sila, kaya bahagyang nahiya ang bata. Hinarap naman ni Ash ang isa pang kalaban na si Ice Edge, pero ang totoo ito ay si Jessie na nakadisguise. Kinalmot ng Sunflora na si Meowth si Bulbasaur, kaya naghinala ang mga bida kung paano ang isang Sunflora ay makakagamit ng Scratch. Nagkunwari si Meowth na gagamit ng Scratch na naging sanhi para mawala ang depensa ni Bulbasaur, kaya naman nasipa ito palayo. Gumamit si Meowth ng Fury Swipes, kaya gumanti si Bulbasaur gamit ang Razor Leaf. Naputol ang bahagi ng costume ni Meowth at nakita ang isang tenga, kaya gumamit si Bulbasaur ng Razor Leaf para tuluyang sirain ang costume at nakita ng lahat na isa siyang impostor. Nag-alis ng disguise ang Team Rocket at sinubukang nakawin ang mga Leaf Stone, pero pinatalsik sila palayo ng Vine Whip ni Bulbasaur. Matapos ang ilang labanan, sina Ash at Ephraim na ang nasa finals. Hindi sigurado si Brock kung sino ang mananalo, si Ash na may karanasan o si Ephraim na may matinding determinasyon. Nagpa siya ang mga magulang ni Ephraim na suportahan ng parehong trainers. Nagsimula na ang laban ni na Skippy at Bulbasaur.
Gumamit si Skippy ng double team at gumamit si Bulbasaur ng Razor Leaf para alisin ang mga ilusyon, pero nakita niya at ni Ash na napakabilis nito. Gumamit si Skippy ng Leech Seed, pero kinontra ito ni Bulbasaur gamit ang Vine Whip na nagresulta sa pagtama ng buto kay Skippy. Gumamit si Bulbasaur ng Vine Whip at tinamaan si Skippy. Sinabi ni Brock kay Misty na may pakiramdam siyang hindi matatapos ang laban sa paraang inaasahan. Pinayuhan ni Ash si Ephraim na sumuko na, pero nagpa siya si Ephraim na ituloy ang laban. Nagtipon-tipon ng maliliit na tuldok ng liwanag sa bulaklak ni Skiplum. Susubukan sanang mag-tackle ni Bulbasaur, pero gumanti si Skippy gamit ang Solar Beam, na naging sanhi para tumalsik si Bulbasaur at pagkatapos ay ginamitan ito ng tackle. Natalo si Bulbasaur, kaya sina Skippy at Ephraim ang nanalo sa laban. Inamin ni Ephraim na hindi marunong mag-Solar Beam si Skippy dati, kaya nilinaw ni Brock na habang nasa kalagitnaan ng mga laban, nag-level up si Skippy at natutunan ng Solar Beam. Inamin ni Ash na dapat niyang matutunang irespeto ang isang tagumpay at nakipagkamay kay Ephraim para batiin ito. Maya-maya pa ay nakita ng lahat sina Ephraim at Skippy kasama ang tropeyo at ang mga Leaf Stone.